Attorney Tolosa, welcome po sa STL. Magandang gabi po, Attorney Jay. Good afternoon, good evening. Good evening ho, and magandang gabi din ho sa latunan ng mga taga-subaybay. Thank you, Attorney Jay, for saying yes for the first time dito sa aming programa. Okay, umpisahan ko na. Of course, parang pareho naman nag-agree yung dalawang panels kanina na sige, pwede mag-extend hanggang Sabado. Wala bang dapat ikatakot yung mga nagmamasid dito na baka ma-postpone yung July 6 kung hindi pa matatapos agad yung marking of evidence? Hindi naman ho. Okay. Talagang sinisikap po namin pabilisin pa ho yung pag-marking ng evidence para matapos na ho ito. At dahil ho dito, nagpapasalamat din ho kami sa Secretariat team ho ng Impeachment Court, no, na tinutulungan ho nila na mapabilis po ang proseso tulad ho ng bukas, no, nag-agree ho sila na dagdagan pa yung mga marking teams na i-allocate ho nila, no, para matapos na ho ito. For example, para ho dun sa confidential funds, de-designate ho sila dyan ng 5 marking teams, no? And then dun sa unexplained wealth, magde-designate ho sila dyan ng 2 marking teams. At ang papayagan ho tayo na mag-conduct ng marking until 7 p.m. tomorrow. So dahil ho dito, we're really hopeful that we'll be able to finish everything by Saturday at the latest. Nasa anong punto na ba tayo, Attorney? Gano'ng kadami pa? So, medyo madami-dami pa rin ho, no? But dahil ho dito, doon sa mga additional accommodations that will be given to us, we're really hoping that we'll be able to finish everything by Saturday. Opo. Pero, pakibigyan nga kami ng update dito, Attorney, because I understand yung kampo po ni Vice President Sara Duterte requested doon sa Senate Impeachment Court na i-exclude yung mga key evidence. Parang 28 documents ba yun, including yung SAL-N? Tama po ba? Ano pong nangyari doon, Attorney? Hindi ko pa ho yan rinig, ano? But kung man, it will not be proper to do it at this time, no? Kasi ho, ang pag-exclude ng evidence, under the rules, ginagawa ho yan pag formally offered in evidence na ng isang dokumento. Wala pa ho tayo sa stage na yun. Nasa stage pa lang ho tayo ng pre-marking of exhibits para ho mapabilis at hindi na ho gagawin yan during trial. So, attempts ho to exclude any evidence of the prosecution would be premature at this time. Good evening po, Attorney. Si Chicky Verhel po ito. Yung request po ng defense team na kasi ang sinabi kanina ni Kong Jervil Luistro na may request daw sila, and I think you were also interviewed, no, Attorney? Request nila is yung kanilang mga ebidensya na parehas lang naman daw dun sa prosecution ay dapat may different, so same evidence, different markings. Ano po kaya ang wisdom behind this po? Good evening, Ma'am Chiki. No? Well, I don't want to impute, any negative motivations on their part, no. But ang sa amin, pinoint out ho namin ito doon sa impeachment court sa aming submission kahapon na ang normal naman ho na proseso. Kung common exhibit yan, isang dokumento na lang ho ang mamarkahan ng dalawa para mapabilis, no. Dahil ho sa ngayon, upon insistence of the defense, ang nangyari, kahit same document, 2 copies, checked and marked separately by each other. So, nakaka-contribute yun yan dahil sa tagal, dahil ang dami nga ako ng ebidensya, tapos nadodoble po yung efforts. Pero wala po bang nagtanong sa kanila kung bakit ganito po yung kanilang request? What would be the wisdom behind it? Ano po yung logic behind it po? Wala pong nagtanong po sa kanila? Well, I think they were saying that they had to, since we have 2 different copies, siguro para sa kanila mas secure dun sa copy na hawak nila, no? Pero madali naman hong solusyonan yan dahil yung one same copy pwede naman hong busisiin ng magkabilang panig ho yan at mag-agree sila na okay, itong isang kopya na to, pareho ito dun sa hawak natin, so i-mark na natin to as common exhibit, no? Which is yan ho mismo ang purpose ng preliminary ng pre-marking conference no, na tignan ako yung mga dokumento just purposes ng marking at tignan kung nag-agree ho yung mga kabilang panig, pareho ba yung kopya na hawak nyo, faithful reproduction ho ba ito ng original.
no? Things of that matter. Sabi nyo nga po na nagpapatagal itong proseso na ito, pero may ano po ba, may posibilidad na yung July 6 impeachment trial ay ma-move pa po, ma-delay din po, o wala naman pong ganun? No possibility? Hindi naman siguro, hindi na nang nakikita ang ganun. Lalo na nga dahil ang impeachment secretariat are making all of these adjustments to accommodate us. Tulad doon na sabi ko, bukas dadagdagan pa ho yung mga marking teams, no? And nakikita ho namin siguro kung by tomorrow mukhang kakailanganin hong dagdagan pa po, no? Para doon sa remaining days before the end of the week, we'll make appropriate requests again. Isang pahabol po, no? Kasi sa first press con po na lumabas kayo, ay nakita ko pa kayo, sinabi nyo na ang mangyayari sa impeachment trial, ipe-present muna yung lahat ng articles of impeachment, saka magde-decide yung impeachment court. Kanina, narinig ko po si Congressman Joel Chua, sabi niya, pwede naman i-present lang yung isang article of impeachment kung matibay na talagang ebidensya, kahit hindi na daw i-present yung iba. Paano po namin i-marry itong dalawang statements po na ito? Tama ho yan. Under the rules dapat ipresentan nyo muna ho lahat ng ebidensya nyo para sa lahat ng articles of impeachment, tsaka ako magde-decide ng impeachment court. Hindi ho pwedeng per article after mag-present ng evidence and then magde-decide and then next. No? So, tatapusin muna lahat. Pero, ang sinasabi ho ni Kong Chua is, I think katulad ho nito dun sa nangyari dun sa Quirino impeachment trial. No? In which case, finorgo ho ng prosecution yung ibang articles of impeachment. Kaya hindi na sila nagpresenta ng evidence, no? Para patunayan ho yung ibang articles. So I think what he was referring to is a situation na kung mangyari, after mag-present ng evidence for one article, ma-decidean na ho ng prosecution na hindi na kailangan mag-present pa ng evidence for other articles. In other words, we will forgo those articles of impeachment and we will ask the impeachment court, ito na lang hong article na to, mag-decision na ho kayo, no, kung about the guilt or innocence of the respondent. But to clarify, for now, ang position ho namin dyan at ang lahat ng preparasyon na ginagawa namin, assumption is we will present evidence for all articles. Yeah, so pang-apat pa rin yung pinaghahandaan ng panel, Attorney Jay. So, pero admittedly, sinasabi ng ilang part ng panel, meron talagang mas malakas doon sa apat. At this stage, ay yun yung paniniwala ng panel. Ang tingin na ho naman namin dyan, pare-parehong malakas ho lahat yan. No? But in terms of siguro dun sa what's easier to prove, no? In terms of, for example, there will be no serious factual issues. For example, dun sa threats, tulad doon ng pinapakita natin ngayon, mahirap pong i-deny. No? And in fact, in any of her submissions, she never denied. She made those subject utterances. Nakita naman ho natin lahat yung video na yan, no? Pati ho dun sa mga subsequent mga press briefings about it, hindi ho yan dininay ng respondent natin, na Vice Presidente, so mahirap po siyang deny. So in that context, no, mas mabilis ho yung pagpipresenta ng ebidensya, paukol ho dyan. So does it mean, attorney, na dahil sabi nga po ninyo, ito yung mas mabilis na mapatunayan, will it be advisable kung dyan magsimula? Actually, sakto ho, yan ho mismo ang plano natin. Yun sa submission na sinubmit ho natin kahapon, yan ho yung in-identify natin, no, na unang articles of impeachment that we will tackle, the assassination plot and grave threats. No? This is Article 4, pero pinapayagan naman ho tayo na yan ho ang unahin natin. So kung makita po natin na mukhang mabigat na yung evidence dun sa Article 4, kayo na yung magde-decide whether or not itutuloy pa yung 3 other articles or pwede nang mag-decide after Article 4. Ganun po? Tama ho yun. But again, I just don't want to be misconstrued. Position namin, hindi lang ho itong grave threats, lahat ho yan malakas. No? Tulad ho, for example, na unexplained wealth. No? We will be presenting, for example, bank documents. Bank documents don't lie. So para ho sa amin, lahat ho yan matibay. Pero what for you at this point would be better po? Yung isa na lang o mas maganda yung talagang makita yung lahat, ipepresenta yung lahat? Well, maganda din hong makita ho lahat, no? Not just by the impeachment court, but the public in general. No? Lahat ng ebidensya patungkol ho dito sa lahat ng mga
articles of impeachment natin. But again, of course, no, that decision will fall on the prosecution team as a whole. No? Siyempre, decisionan ho yan, primarily by the lead prosecutors ho. No? At and I'm sure mag-uusap-usap po lahat ho ng public prosecutors dyan kung ano hong decision, kung magpapatuloy pa ho mag-present ng ebidensya para sa lahat. And gusto rin natin malaman kung sino si na Mary Grace Piatos. Actually, yun nga, no? Di ba? Attorney Jay, Tama yun din nga. po yan. Tama po yan. Kasi ang network namin, we're preparing for our coverage. Ano? May mga kausap lang, may mga lawyers, sinasabi nga nila, parang madali nang i-prove yung video mismo na sinabi ng VP, yung kanyang threat. Ano? Pero kasi para talagang yung tao ay iba ng pananaw dun sa liderato ni VP Sara daw, importante na yung money trail at saka yun nga yung mga resibo ay mapakita, which is sa ibang articles naman kasi yun. Ano? Kasi hindi pa natin nakita yung mga Hindi yun. pa kasi natin nakikita. Okay. So, Tama ho yun. Tama ho. Attorney Jay, isang hirit na lang kasi merong ambush interview yata kay Attorney Poa kanina or kahapon tungkol sa surprise witnesses ito. No? Kasi siyempre sanay kami mga layman, katayo mga hindi lawyers, na pag nanood kami ng sine or ng TV series, pag sinabing surprise witness, surprise talaga na biglang darating doon sa korte. No? Totoo. Ito, nakita ko lang na sinasabi na dapat meron kayong minimum of 3 days para masabihan yung korte na meron kayong dadali na 3. So, posible pala yun na surprise pero alam na rin naman kahit papano. Tama naman ho yan. No? As a rule, dito ho sa pre-trial conference, dapat ilista nyo na ho lahat ng ebidensya at lahat ng testigo na ipepresenta nyo during trial. No? Again, as a rule, if it's not included in that list, you can no longer present that witness during trial. Pero may exemption naman ho yan. No? If you could justify that that witness or that evidence was not reasonably available during pre-trial, no? So, pwede nyo ho yan i-justify at para payagan ho kayo ng korte na ipresento pa rin during trial. But technically, hindi naman ho yan completely na surprise witness na maituturing dahil nga ho, 3 days before the hearing, no, di-disclose na ho yung identity niyan dun sa kabilang panig ho at sa impeachment court. So surprise witness is the same as reserve witness po or magkaiba po ito? Yeah. Well, for example, kasi no, pwede ho nilang i-consider na surprise witness in the sense that na-identify na during pre-trial, no, pero hindi lang linagay ang pangalan because of, let's say, security purposes. No? So, pwede din namang reserved witness, for example, alam na namin, magpe-presenta kami ng ganitong klaseng witness from this government office, pero hindi pa namin alam sino particular na public officer, no, or official from that office na ipipresent namin. Dahil we need to conduct interviews pa, titignan namin ang availability nila, no? So rini-reserve namin, ipresenta namin ito kahit hindi pa namin matukoy sa pagkakataon na ito yung pagkakakilanlan niya. To end our first interview with Attorney Jay Tolosa, no? Sana mas masundan pa, hopefully, para maging suki sa dito. Before kasi sinagot ni Attorney yung mga tanong ng mga kasama ko. Attorney, pinapakita namin yung video nung kahapon. Ito yung unang pagkikita ninyong lahat after lumabas yung nagkakairingan daw yung dalawang partido. No? Pero parang doon sa video na pinapakita namin kanina, parang mukhang Friendly. okay naman. Friendly naman. So ano ba talaga ang real score para matanggal na yung sinasabi ng mga fake news about the way things are kapag nagkakaharap kayo? Totoo naman ho yan. No? Minsan talagang normal ho yung magkaroon ng spirited discussions, no? During the proceedings. Dahil syempre, adversarial ho talaga na nature niyan. Yung iba ho punto pinaglalaban namin. Pero yun alam nyo, legal community, napakaliit ho niyan. No? So, malaki ho yung chance na ang isang law firm, no, at one point, baka naging collaborating counsel mo yan, meaning you're on the same side. No? Minsan, kahit na opposing counsel, pero hindi naman ibig sabihin na magkakaaway kayo. So, very cordial naman ho yung atmosphere kahapon as you've seen in that footage. Attorney, pahabol lang alam naman natin na yung impeachment proceedings, political proceeding naman ito di ba? Pero gaano kahalaga
pagdating dito yung impression, especially doon sa pakete ni Vice President Sara Duterte. Kaya ako naman po naitanong yan because of the timing ng paglalabas ng mga accomplishments ni Vice President Sara Duterte ngayong kasagsagan ng pre-trial conference. So I wonder if it's connected dito sa mga nangyayaring procedures na ito dahil nga po, of course, yung impression ng mga tao. Does it matter? Naintindihan ho namin yan, but the end of the day, sa amin ho sa prosecution, no, ang singular focus ho namin dito, mag-prepare para sa trial, para masigurado, magpresenta ho namin ang matitibay na ebidensya para mapatunayan ho lahat ho ng articles of impeachment para at the end of the day, no, the Senate sitting in some impeachment court will render their vote on his guilt or innocence based on the evidence that we've presented.